Good day mga ka-sports natin dyan. October nga magsisimula ang PVL Reinforced Conference kung saan ang defending champion nga dito ay ang Creamline Cool Smashers na agaw na nga sa kanila ang titulo na All Filipino Conference bago na nga ang nasabi nating champion. At ang may hawak naman ng PVL Invitational Conference ay ang PLDT na may gintong medalya. Isa na lang ang didepensahan ng Creamline Cool Smashers, ang kanilang titulo nga sa Reinforced Conference. Ang tanong, madepensahan kaya nila ang kanilang corona or maaagaw na to ng ibang team? Mayroon na ba talagang magre-reyna na bago na team at hindi na ang Creamline Cool Smashers? Well, sa tingin ko naman kayang-kaya ng Creamline makipagsabayan pa, lalo't marami ngang mga nagbabalik. Siyempre, hindi talaga ibibigay basta-basta ng Creamline ang kanilang corona sa PVL Reinforced Conference. Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo dahil ipapasilip ko na sa inyo ang loaded lineup ng Creamline Cool Smashers. Humanda na kayo dyan dahil ang Creamline ay aariba pa rin sa kanilang angking kagalingan. Kaya kung gusto nyong malaman ang buong detalye, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Creamline Cool Smashers players gagawin ang lahat para madepensahan ang kanilang natitirang corona, kung saan sa Reinforced Conference ay hindi sila papayag na basta-basta maaagaw nga ang kanilang titulo. Lalo't ngayon napabalita na nga na nagbabalik na ang superstar na napakagaling na setter na si Gia Morado de Guzman. Kilala naman natin si Gia na isa sa mga pinakamalakas, pinakamautak, pinakamagaling na setter sa ating bansa. Kung kaya nga kinuha siya ng import ng Team Japan. At sa pagbabalik ni Gia Amazing, talagang may pasabog na magaganap sa Reinforced Conference. Isa si Gia sa masasabi natin na talagang kilalang setter sa ating bansa. At sa pagbabalik ni Gia Amazing, nagbabalik na rin ang ating napakagaling na si Tots Carlos. Isa si Kaloy sa masasabi natin malaki ang naitutulong na puntos sa isang team ng Creamline Cool Smashers. Kung kaya madalas nga sila na manalo. Kilala natin na itong si Tots Carlos ay matapang rin at maangas sa loob ng court. At kayang-kaya niya makipagsabayan kahit sabihin natin na may mga feel-am nga sa ibang team, pero si Tots Carlos na pure na Pinoy ay talagang nakikipagsabayan. Si Carlos ay isa sa maaasahan natin na magiging maraming puntos na naman ang kanyang maitatala pagdating sa Reinforced Conference. Lalo't okay na nga itong si Tots Carlos. Noong Filipino Conference nga ay bahagyang ipinapasok ito, ngunit hindi pa siya masyado 100%, pero ngayon ay okay na si Tots. Abangan natin ang kanyang paghampas. Number 3, Pangs Panaga. Kilala si Pangs Panaga na magaling na middle blocker. Pero kung napapansin nyo, mas dumoble na ang lakas at galing nga ni Pangs Panaga. Sa katatapos pa lamang na magkasunod na conference ay nakasungkit na naman bilang best middle blocker itong si Pangs. Sa totoo lang, itong si Pangs Panaga kung madalas nasesetan nga ng maayos ay talagang pumupuntos nga siya ng napakaraming scores. Kasi minsan si Kyle Degrito ay madalas nga ay open ang kanyang mga set. Pero ngayon sa pagbabalik ni Gia, makikita na muli natin ang malalakas na hampas ng mga players ng Creamline Cool Smashers. Lalo na si Pangs Panaga, makikita natin ang kanyang mga quick attack na talagang tusok na tusok. Well, marami pa naman mga magagaling na middle blocker dito sa Creamline Cool Smashers. Meron tayong Michelle Gamit at meron pa nga tayong Sheena Turing. At nariyan pa nga si Loreline Bernardo na opposite hitter, middle blocker pa. Kung kaya aasahan talaga natin na aariba muli itong si Pangs Panaga
lalo't magaling nga na setter ang papasok. Pero maraming ang nakakapansin na mga netizen na magaling itong si Pangs Panaga noon, pero sa kasalukuyan mas dumoble pa raw ang galing ni Pangs Panaga. Mabilis na siya kumilos at madalas nga ay nagkakaroon siya ng maraming puntos sa kanyang blocking. Talagang masipag talaga itong si Tots Carlos at talagang may ibubuga naman siya sa loob ng court. Speaking sa may ibubuga, nariyan pa ang ating nag-iisang Bea De Leon. Si BDL ay muli na ngang nagbabalik. Aasahan talaga natin na madalas nga si Bea De Leon na makikipagpukpukan sa loob ng court dahil may angkin kagalingan naman ito. Mabilis rin kumilos itong si BDL. Lalo ngayon ay si Gia Amazing, ang kanyang setter, na kung saan nakasama niya na rin ang kanyang ate Gia ng panahon nila ng collegiate. At nagbabalik na nga si Gia at eto naman si BDL ay pasok na pasok sa banga na talagang kailangan ibabad na muli siya sa loob ng court dahil meron nga silang connection. Ateneo days nga nila, talagang sobrang sikat na sikat ang panahon nila noon. Lalo na si Bea De Leon na marami na rin experience. Veterana na rin na player itong si BDL. Kaya aasahan natin ang kanyang pagbabalik ay meron ngang pasabog ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Lalo na si BDL. Nagbabalik na rin ang ating napakalakas na si Alyssa Valdez. Gugulatin tayo ni Alyssa. Kung noon mga ka-sports ay madalas ka nagkaka-error itong si Alyssa Valdez, ibahin ninyo ngayong reinforced conference. Lalo't narito na nga ang ating G Amazing na magaling na setter at alam na alam niya kung ano ang gustong mga set ni Alyssa Valdez. Dahil si Alyssa nga at si Gia ay talagang matagal nang magkasama. Marami na silang dalawang experience at madalas nga ay napakaganda ng kanilang tandem. Kaya itong si Gia Amazing at Alyssa Valdez, yan ang kaabang-abang kung talagang kayang-kaya pang ibalik ni Gia Amazing ang angkin kagalingan ni Alyssa Valdez. Sa tingin ko naman kayang-kaya yan. Hindi pa naman si Alyssa Valdez ganoon kahina gaya ng sinasabi ng ibang mga netizen na error queen. Talagang naiinggit lang ang ibang mga bashers kay Alyssa Valdez, sa kabila nga na si Alyssa Valdez ay medyo may edad na. Tinatapatan niya pa ang mga kabataan ngayon na malalakas at mabibilis kumilos. Hindi pa yan laos si Valdez, kaya abangan natin ang Gia Valdez na connection. Alam ko magugulat kayo dahil makikita ninyo kung gaano pa rin kalakas si Alyssa Valdez. Nakadepende rin kasi ito sa isang setter. Basta sure ako 100% na may pasabog si Gia at si Alyssa. Speaking sa pasabog, narito pa ang ating nag-iisang Darna Queen Gemma Galanza, kung saan ay talagang sa katatapos pa lamang na VVL Invitational Conference ay nasungkit niya ang Best Spiker Award. Well, hindi na tayo magugulat dahil MVP na to, final MVP pa. Well, magaling naman talaga yan si Queen Gemma Galanza, kaya't huwag na ninyong itapat yung isang ang player na fini-feeling ng kanyang mga fans na malakas daw di umano, pero wala pa naman napatunayan. Si Gemma ay marami nang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball. Humakot na to ng sandamakmak na award sa kanyang karera sa volleyball ay hindi naman talaga natin matatawaran ang angking kagalingan ni Gemma. Natural lang minsan ay nagkaka-error, pero kung tutuusin ay magaling pa rin si Gemma Galanza. Nagiging off lang siya minsan, siguro baka may pinagdadaanan siya. Ang bawat atleta kasi natin ay hindi naman natin kilala at nakakasama, kung kaya minsan ay nagkaka-off sila, malay natin meron silang problema na iniinda. Pero ngayon, sa pagbabalik ni Gia Amazing, alam ko na muli na naman aangat ang level ng ilalaro ng bawat mga players ng Creamline. Well, magagaling naman ang mga players ng Creamline Cool Smashers, pero sa tingin ko sa pagpasok ni Gia Amazing, mas aangat pa ang galing ng bawat manlalaro ng players sa Creamline. Muling aariba rin ang angking kagalingan ni Gemma Galanza at muli siyang lilipad sa loob ng court sa pagbabalik ni Gia. Speaking naman sa libero natin, nariyan pa si Kayla Atienza.
Best libero natin yan si Kyla. Sa mga hindi dyan nakakaalam may award na yan, hindi lang sa Pilipinas, maging sa international. Kaya't sa mga nambabash dyan kay Kyla Atienza, sorry na lang kayo. Magaling pa rin yan mga ka-sports at marami pa naman mga pwedeng pumalit kay Kyla Atienza if ever nga naalatin siya sa loob ng court. Nariyan pa naman si Denden Lazaro Revilla at meron pa nga tayong Alia Torres. Kung kaya mga ka-sports, huwag kayong mag-alala dahil kinakailangan talaga natin ng magandang first ball para makapag-sit-trend si Gia ng mas maganda. Hahataw ang creamline mga ka-sports, tandaan nyo yan sa VVL Reinforced Conference. Given na magaling naman talaga ang mga players ng Creamline Cool Smashers, pero nakadepende pa rin nga ito kung paano to papatakbuhin nga ng ating coach Sherwin Meneses. Syempre, na kay Meneses pa rin dyan ang hulingang diskarte. Ang mga players ay naglalaro pero kinakailangan talaga ng magaling rin na strategy para nga muling mapanumbalik nila at madepensahan nila ang kanilang corona dito sa VVL Reinforced Conference. Lalo't sila nga ang defending champion. Alam naman natin na ang ibang team ay medyo lumalakas na rin dahil nga sa kanilang mga PhilAm na mga na-recruit. Talagang hindi rin naman natin maikakaila na sobrang lakas nga ni Brock Van Sickle, MJ Phillips at maging si Savannah Davison. Pero sa tingin ko, kung narito si MV Fons at matapos na nga ang kanyang commitment sa beach volleyball, kung magbabalik na itong si MV Fons, sure na sure tayo na bibigyan tayo ng Creamline Cool Smashers ng napakagandang laban. Alam naman natin na si MV Fons sa kasaysayan nga ng kanilang ang three-peat na sunod-sunod na pagkapanalo. Grand Slam yun. Kasama doon itong si MV Fons at siya nga ang ibinabad at siya ang tinagurian ngang MVP at final MVP. Maraming mga dekalibreng, mga magagaling na manlalaro dito sa Creamline Cool Smashers. Kinakailangan lang talaga tiwala kayong mga fans at huwag kayong magbago dahil kung sakasakali naman na wala nga ngayon si Erica Stanton, marami naman dyan mga pwede pang pumalit sa kanya. Lalo't napapabalita nga na ang kukunin nga ng Creamline Cool Smashers ay ang player nga na magaling ng Kazakhstan. Subalit ito ay rumor pa lamang pero magtiwala tayo sa programa ng Creamline Cool Smashers. Alam ko madidepensahan nila ang kanilang corona sa VVL Reinforced Conference. Thank you so much. God bless.